Hello family and friends! Welcome back sa aking comeback video. Medyo matagal na akong hindi nakakapag-vlog dahil daming ganap sa buhay, you know. For this video, gusto ko lang i-share sa inyo itong new adventure ko with my co-momshies. Few months ago, na-plan na namin talaga ang pag-akyat sa Mount Pinatubo. Madaming nagsasabi na ito ay beginner's hike. Pero nag-doubt yung mga kasama kong momshies kung beginner's hike nga talaga ito. Kayo na po ang humusga kung ito ay beginner's hike talaga. Supposed to be earlier than August dapat itong hike namin. Pero since kami ay mga momshies at may mga anak din kami na pumapasok na sa school, so we try to adjust. So there will be different pick-up points nga pala for each joiners. We are from Manila, kaya ang naging pick-up points namin ay sa Century Mall. Tapos, yung dalawang momshies na friend namin ay from Bulacan, kaya sa Bukawi exit ang pick-up sa kanila. From Manila to Capas Tarlac ay more or less 2.5 hours. Pagdating namin sa Capas Tarlac, may checkpoint at you need to have one valid ID. Mga AFP po ang nag-check ng mga ID, so don't forget to bring your ID. At may pa-human drone pa nga akong nalalaman dito. Akala mo talaga ang ganda ng kuha no? Ay, ang gulo-gulo naman, hindi mo maintindihan, nakakahilo. Hindi ko na talaga nabilang kung ilan yung tinawid namin na ilog at mga sapa dito. Pero isa lang ang alam ko. 2 oras po kami nandito. Actually, di naman daw talaga dati 2 hours na trek ito. Bago daw mag-pandemic, 1 hour lang ang lakad. So, it means, pagbaba namin ng 4x4, konti na lang yung lakad. So, since nag-pandemic, tapos, so sinara ang tourism dito sa Mount Pinatubo, walang nagtutrek, tapos umuulan, so nasira daw yung daan na ginawa. So, hindi na nakakaabot yung 4x4 supposed to be doon sa dati niyang hinihintuan, kaya mas mahaba yung nilakad namin ngayon kumpara dun sa mga nauna na umakyat ng Mount Pinatubo bago mag-pandemic. Mount Pinatubo! Momshi, say hi! Momshi, say hi! Momshi, sinyo pagod. So, ito, papasok na kami dito sa river channel na tinatawag nila. So, around 45 minutes pa ang lakad bago kami nakarating dun sa Crater Lake. So, ayan, kita-kita nyo naman, diba? Pagod na silang lahat. Ako yung nagbibideo, syempre. Tumatakbo ako para makuhaan ko lang sila ng ganyang mga anggulo. Makikita nyo naman na marami kaming kasama that day, kasabay. Actually, merong mga nauna sa amin at meron din nahuhuli pa dito sa grupo namin. So, as per the tour guide, 40 daw na 4x4 ang lalarga by that day. May nakasabay pa nga kami na 4 na opa. Alam niyo yun, mga Korean sila at sobrang na-enjoy nga nila ang pag-hike. Ito yung pinaka na-enjoy ko sa side ng aming pag-trekking. Kasi sobrang refreshing yung lugar. Kitang-kita nyo naman. Sobrang ganda ng greenery. So, ganito lang naman yung mga tinatawid namin ng mga ilog. Sobrang maliliit lang naman siya na body of water. Kita-kita naman, body of water talaga. So, maliliit lang talaga siya, tsaka mababaw. May times lang talaga na medyo mataas yung tubig, pero mga hanggang tuhod lang naman. Kitang-kita nyo naman yung transition ni Momshies. Kanina nakakatawa pa. Ngayon gusto niya nang umiyak. Actually, gusto niya nang magpaiwan na lang. Ayaw niya nang tumuloy talaga. Pero, since andito na nga kami, sabi namin, tapusin mo na yung trail. Idea mo to, diba? Beginner's hike to, diba? Sabi ko nga sa kanila, alam nyo ba yung ibang mga momshi, nagmi-me time sila sa salon, sa spa, nagmumall. Tayo ito, umakit ang bundok. Di wow. Pero sobrang worth it yung pag-akyat namin. As in talagang, nakalimutan namin na pagod kami nung nakarating na kami sa Crater Lake.
Hello mga mamshi! Alam nyo ba mga mamshi, nakakahingat ang ginawa namin. Balak talaga namin mag-lunay. Pero may isang nakaisip. Yung hindi siya steady na. Hindi steady na ba ito? Siya na yung ayos. Ito malalim. Pero hindi na. Ano ko ng buhos. Dubag na. Uwi na po ako ng Manila. Kuha lang po ako ng mga dito. Lubing. Saka nakabana. Ito ka naman. Nagpuputot sa akin. Ulo lang sis. Gayahin mo yung... Isa sa mga lesson na natutunan ko dito sa aming pag-akyat sa Mount Pinatubo, na sometimes in life, you have to choose the hard path. The hard path of discipline, the path of hard work, the path of consistency, the path of blood, sweat, and tears, the path of giving the full measure, the path of going the extra mile. That path will lead you to your dreams, to your goals, to everything you've ever wanted, and ultimately to victory.